Hoy, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo, ka-coffee. Nabalitaan nyo na. Yan magtatayo. Nakikita nyo yung litrato na yan. Si Tatay Digong at si Inday Sara Duterte. Abay, niluluto na naman nila, ka-coffee, itong Duterte tandem sa 2028 presidential elections. Wow, grabe ha. Ang plano, si Duterte, si Inday Sara Duterte, tatakbong presidente. Kasi si Digong hindi naman pwede nang tumakbo sa pagka-presidente dahil wala naman tayong re-election eh. Tapos si Digong tatakbo siyang vice-presidente. Ang mangyayari niyan, if ever, worst case scenario, manalo sila, ang magpapatakbo, malinaw na malinaw, ang magpapatakbo ay ang tatay. Kahit hirap na ito, kahit sa kabila ng kanyang old age, sa kabila ng kanyang medical condition, kinakailangan niya pa rin tumakbo. Yun lang, actually nakakaawa ito no? Imbes na enjoying na yung retirement niya yung billions niya, enjoy niya na Hindi niya mai-enjoy kasi may planong maghigante. At yan ang sinasabi ng kanyang mga kaalyado kasi may mga bumaliktad sa kanila ng mga mambabatas. Simula nang mawala sa pwesto itong mga Duterte, may mga bumaliktad. Yung tawag natin dito mga political butterflies. At gusto nilang gantihan itong mga bumaliktad na to. At syempre, para isalba din yung mga kaibigan, halimbawa itong si Kibuloy. If ever, again, worst case scenario, hindi maaresto yan si Kibuloy during the term of President Bongbong Marcos. Once na presidente na ulit ang mga Duterte, wala na, absuelto na yan. Yung confidential funds ni Duterte ng vice-presidente, if ever, pagdating ng 2028, hindi na sisilipin yan. Kasi sila na yung nasa kapangyarihan. Naku, bangungot ata yung sitwasyon na yan if ever mangyayari yan. Pero ang desisyon naman yan ay nasa taong bayan pa rin yan. Kasi ngayon, pinaplano na nila yan, niluluto na nila yan, at yan na lang ang paraan nila para makabalik sila sa kapangyarihan. Kasi nakaranas sila ng kapangyarihan At alam nila ang sitwasyon, alam nila kapag wala sila sa kapangyarihan, feeling nila inaapi sila. Isinisingil lang naman sila sa mga nagawa nila. Oy, nako. Sige, dapat magbantay tayo dito. Sige, basahin muna natin, ka-coffee, itong headline na ito ng ABS-CBN. Bago lang ito, ka-coffee noon na pag-uusapan na yan pero namatay yung issue na yan. Ngayon muling nabuhay yan. Rodrigo Duterte urged to run as Sara's VP in 2028 elections. Siyempre, sasabihin nila, wala silang plano. I-deny nila yan. Sasabihin ni Inday, wala siyang plano presidente. In fact, yung pagtakbo niya sa pagka-vice-presidente, napilit lang siya. Yan ang sasabihin niya. Ganon din si Digong. Nung tumakbo siya noong 2016, sabi niya final answer, hindi siya tatakbo sa pagka-presidente. And then all of a sudden, tumakbo sa pagka-presidente. In short, walang isang salita itong mga taong ito. So huwag kayo maniniwala agad sa sinasabi nila na wala silang plano. Sige, basahin muna natin yan. Former President Rodrigo Duterte has been advised to run for Vice President in 2028, possibly forming a tandem with his daughter, Sara Duterte. Former Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said on Saturday. Ngayong araw lang, ka-coffee, binitiwan ni Salvador Panelo yan. Kasi, mukhang tiyak na si Inday Sara Duterte tatakbo talaga sa 2028. Ang hindi na lang tiyak ay si Digong. Kung tatakbo ito, willing itong tumakbo bilang vice-presidente ng kanyang anak. Tingnan mo naman, kung hindi ba naman kayo gahaman sa kapangyarihan if ever mangyari yan, dalawa kayong Duterte. Tapos, si Baste tatakbo sa pagkasenador. Ngayon 2025, tatakbo daw sa pagkasenador. Si Pulong, tatakbo din sa pagkasenador. Naku po, puro na kayo dyan. Hindi nyo na binigyan yung iba ang pagkakataon na maglingkod din, na mamuno. Panelo, who still talks to the former president regularly, said he is among those who are pushing for a Duterte tandem in 2028. Yung mga nakapalibot sa kanya gusto talaga ito Duterte. Mr. President, ang advice ko sa iyo, tumakbo ka munang mayor. Kailangan mo ang Davao. Biruin mo yung ganyang statement Ito yung hindi ko maarok Kailangan mo ang Davao. Yung mga taga Davao, yan, sana matuto kayo dito sa statement na to. Kailangan mo ang Davao. Ibig sabihin, gagamitin lang kayo. Mas maganda pa, mas maintindihan mo pa kapag sinabi niya, kailangan ka ng Davao. Di ba mas maintindihan mo pa yan Pero yung statement na kailangan mo ang Davao, in short, parang user-friendly ka naman yan. Mangga ka dyan, manggagamit ka dyan. Kailangan mo ang Davao. Dahil maraming boto. So, kailangan ni Digong ang Davao, etc. Pangit yung ganyang statement. Sabi ni Panelo, tumakbo kang mayor. Then sa 2028, tumakbo kang vice president ng anak mo. Panelo said in a press conference in Quezon City. Biruin mo nagpa-press con pa para sa announcement na ito, para sa usapin na ito ng Duterte tandem. Kaya sa mga nakikinig sa atin, mga ka-coffee, wag natin hayaan na mangyari ito.
Pag Duterte, sigurado yan, babalik sa inyo lahat ng bumaliktad sa inyo kasi napakalakas ninyo. Wow, sabi ni Panelo, tiyak na tiyak siya, oh. Super powerful kayo dyan, napakalakas ninyo yung Duterte. So yung mga political butterflies daw na bumaliktad, yung dating kaalyado ni Digong, kasi nilayasan sila dyan eh. Nakita nila medyo palpak yung leadership ng PDP laban dyan eh, kaya naglayasan yan eh, nagsilipat yan ng ibang mga partido. So ang teorya dyan ni Panelo, I subscribe to that idea na syempre if you are in power, yung ibang mga political butterflies didikit sa'yo. So yan ang plano nila, yun lang ang nakalulungkot dyan ka-coffee, parang paghihiganti ang balik dito. Hindi yung intention mo talaga magserbi ka sa bayan dahil sa tingin mong kailangan ka at makatutulong ka sa bayan. Ang problema dito, yung motivation, paghihiganti. Ewan ko, yan ang basa ko dyan, ewan ko sa inyo ka-coffee kung anong basa nyo dyan. Pero base sa press conference na ito ni Panelo, parang pinapalabas dyan na humanda lang kayo once na bumalik sa kapangyarihan itong mga Duterte. Yung mga nagsibaliktad, babalik din kayo sa amin. Yan ang intindi ko dyan. Yan ang basa ko dyan. At bakit kinakailangan pa magpa-press con, no? Panelo said Duterte did not give a direct response to his suggestion. Sabi niya, sige, ituloy mo yung advocacy mo na Duterte. Tingnan natin, Panelo said. O, biruin mo. May basbas si Tatay Digong kahit matanda na ito, ha? Kahit hirap na ito, kahit may sakit na to, ha? Willing pa rin talagang bumalik sa kapangyarihan. O, binasbasan niya si Panelo. Sige, tuloy mo yung advocacy na yan. O, tatansyahin nila kumusta yung pagtanggap ng taong bayan sa Duterte tandem na yan. Sabi nga nila, testing the waters ang peg nito eh. Inaalam nila kumusta, kakagatin ba ito ng publiko? Yan ang ginagawa nila ngayon eh. Open lang siya sa lahat, hindi mo siya maku-corner. He will never tell you, he said. Magre-respond lang siya pag may clamor. Duterte ended his presidential term in 2022 and was succeeded by Ferdinand Marcos. Alam na natin ito ka-coffee. The Duterte family began criticizing the Marcos Jr. administration early this year after talk of the government possibly allowing International Criminal Court investigators to enter the Philippines to look into the past administration's tokhang na kumitil po sa buhay ng maraming Pilipino. Ano sa tingin niyo dyan ka-coffee? Naniniwala ba kayo dyan? O nananansya lang yan? Ako, mas naniniwala ako na kinakailangan nilang tumakbo at bumalik sa kapangyarihan. Kasi naramdaman nila eh. Feeling nila, inaapi sila. Sinisingil lang naman sila sa mga kalokohan nila. May mga ebidensya naman yan. Ang habol nila kasi dyan, immunity. Kaya kinakailangan nila makabalik ulit sa kapangyarihan. Kailangan presidency ang itatarget nila eh. Hindi lang vice presidency. Tingnan mo si Inday Sara Duterte, vice president siya. O, sa nangyayari ngayon, kasi may kasalanan din naman siya, kaya napagtutulungan siya. Feeling niya napagtutulungan siya. So, ang tinatarget nila dyan, ini-aim nila yung presidency. Ang masaklap niyan, pagdating ng 2028, wala pang matibay na ipantatapat kay Inday Sara Duterte. Kayo, may naiisip na ba kayo? Kasi sigurado tayo, tiyak na tiyak tayo ka-coffee, si Inday Sara, tatakbo yan sa pagka-presidente sa 2028. Sino ang ihaharap sa kanya? Sino ang ipapambato dyan ni PBBM? Si Amy Marcos? Wala eh. Hindi niya kakalabanin ng kaibigan niyang si Inday. Sino ang tatapat dito kay Sara Duterte? Wala pang malinaw na pangalan. Senator Raffy Tulfo, lumulutang din yung pangalan na yan. Diba? So, tiyak na tiyak tayo tatakbo yan si Inday Sara Duterte. Ang hindi na lang tayo sigurado dito kung kakagatin pa ni Digong itong offer sa kanya o yung itong urge na to na tumakbo siya sa pagka-vice presidente. Pero walang malinaw dito ka-coffee. Kasi kung anong sinabi nila, minsan, actually hindi minsan, madalas hindi yan totoo. O, natatandaan ninyo ka-coffee, itong balita na ito, 2015, September 7, ayan. 9 na taon po ang nakalilipas ka-coffee. Headline ito ng Inquirer.net. Duterte's final answer, I won't run for president. 2015 yan, balikan natin. Dito natin masasabi na wala talagang isang salita itong si Tatay Digong, the best president ever. Sabi niya, final answer na to. Yung taong bayan naniwala. Pero all of a sudden, pinalitan niya si Dino, nag-resign o nag-withdraw itong si Dino at pumalit itong si Digong. Biruin mo ha, pinakagat lang ang taong bayan na hindi na ako tatakbo. Though that is part of their strategy and naging successful sila sa strategy nila dyan. Ang problema, para sa ilang ordinaryong Pilipino, nagkaroon ng deception dyan. Sabi niya, it's official, Davao City Mayor, before Davao City Mayor, Duterte will not run for president in the 2016 elections. Duterte made the announcement has past 4 p.m. on Monday at Grand Menseng Hotel dyan po sa Davao City. I am not running, I am sorry. Yun
Medyo nag-sorry pa siya dito. Lakas makaglorya nito. I am sorry, Duterte said in a press conference. So, ang hilig nila magpa-press con dyan. Parang si Panelo lang din yan, nagpa-press con. Duterte added that he will retire from public life for good in 2016. Tingnan mo, history repeats itself. Sabi niya, by 2016, magre-retire na siya sa politics. Endo na siya. Tapos na siya sa pagka-alkalde dyan sa Davao. Magre-retire na. Tumakbo sa pagka-presidente. Nung natapos yung term niya, 6 na taon, sabi niya, magre-retire na talaga siya. Hindi na siya babalik dyan. Pero ito na naman. Mukhang kailangan na naman bumalik. Wala talagang dapat paniwalaan dito sa mga pinagsasasabi. I believe it is no longer my time to be in the politics. Ay, nako. Amid public clamor urging him to run for president, Duterte has repeatedly said he was not interested in seeking the top national post because of a flawed government system. Aminado siya dyan. Flawed government system, opposition from his family, and lack of funds, among other reasons. Wala raw pondo. Wala raw pondo. Lalo na ngayon. Mas marami ng pondo yan, ka-coffee. Siyempre, may mga naipon din yan. Malaki-laki ang naipon yan. At alam nyo kung saan pinanggalingan, anong pinaghugutan ng ipon yan. At mga susuporta dyan, mga Chinese. However, at a rally organized by the Mayor Rodrigo Duterte for President movement in Davao City in August, the tough-talking mayor told his supporters to give him more time to decide. Biruin mo, paiba-iba talaga ng statement itong si Digong. So, mahirap maniwala sa sinasabi nila na hindi, mananan siya, etc. And the last time, may sinabi rin si Digong na once na ma-impeach daw itong si Inday Sara Duterte, mapipilitan daw siyang tumakbo at bumalik. 'Di ba? At ngayon, malapit na. Ang pinaka-immediate naman ngayon, ang senatorial elections. October, filing na ng Certificate of Candidacy. September na, ka-coffee. 1 month na lang, ka-coffee. After 1 month, magpa-file na ng Certificate of Candidacy. Diyan natin malalaman, ano ba? Tatakbo ba sa pagkasenador itong si Tatay Digong? O mayor muna ng Davao? Kasi kailangan daw niya ang Davao. Dahil nandiyan yung maraming boto. Diba? Malalaman natin yan. Nako, wag naman sana. Masyado kayong gahaman sa kapangyarihan. Gusto nyo kayo yan. Imagine Duterte Presidente, Duterte Vice Presidente. Nako, pero taong bayan na magdidesisyon yan. Yung boto nyo magdidetermine kung magiging successful sila sa tandem na yan. So maging maingat tayo sa pagboto. Maging extra careful tayo dyan dahil pangit tingnan na Duterte. At alam nyo na kung ano mangyayari. Mamamayagpag ulit ang China. Babalik yung mga pogo na yan. Yung mga operasyon na yan, babalik yan. Yung pagsusulong natin sa ating soberanya, pagsusulong natin, pagkiklaim natin sa mga area natin dyan sa West Philippine Sea, wala na, baka makakamkam na tayo ng China, maging probinsya na lang tayo ng China dyan. Yung mga confidential funds, hindi mo na masisilip yan. Yung tukhang, babalik ulit yan. Sila na naman, babalik na naman sila sa kapangyarihan dyan. Si Bato, mamamayagpag na naman yan ulit. Si Bato, once na mangyari yan na Duterte ang presidente at Duterte ang vice-presidente. Naku po, mukhang kalbaryo yan, ka-coffee, sa maraming Pilipino pagdating ng 2028. Huwag natin hayaan na humantong tayo sa sitwasyon na yan. O siya, anong komento nyo dyan, ka-coffee? Comment ang inyong opinion at ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Yan, nandiyan dyan sa baba. Comment lang, ka-coffee, ng opinion and reaction dyan sa ating comment section. Kung nasa YouTube po kayo at hindi pa po kayo naka-subscribe sa ating channel, please click lang po na subscribe at hit nyo na rin, ka-coffee, yung notification icon. At kung nasa Facebook po kayo, please like lang, ka-coffee, like and follow dyan sa Facebook. Alright, ako'y magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po. Ingat kayo nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye!